Magandang hapon Magandang hapon din. sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan meron tayong itinakda ng mga sitas upang basahin at talakayin, ipaunawa kung ano ang mensahe na nais ipahatid ng ating dakilang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang una pong aralin, bagamat ito ay maiksi, sa nakakaalam, maiksi na ito. Kasi po, kung pagbabatayan natin, merong isang lalaki na ipinanganak na bulag. Kumbaga, nasa sinapupunan pa ng ina, bulag na siya. Ipanganak siya, bulag na siya. Ngayon, ang tanong, sino ang may kasalanan? Ang magulang ba o ang bata? Kung tayo po makakita ng isang bulag, sino po ba talaga ang may kasalanan? Parehas po walang kasalanan. Kasi kung aaralin po natin, physical ang problema ng bata. Ngayon, sa panahon ngayon, merong mga bata na o kaya mga ipinanganak na may sakit na talagang bulag. Hindi siya bulag na yung katulad ng alam natin na hindi talaga nakakita. May diferensya sa mata. Halimbawa, ipinanganak na merong sakit na glaucoma. Hindi po kasalanan ng bata o ng anak, kahit ni magulang man, na siya hindi nakakita. Pero po, sa pag-translate po kasi ng banal na kasulatan, sinamarize na lang siyang bulag para madali pong maintindihan. Ngayon, anong sagot ng ating dakilang Panginoon? Hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala ni ang kanyang magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ibig sabihin, kinakailangan mamulat yung magulang pati yung bulag sa katotohanan na walang iba. Tanggapin ng bukas sa kanilang puso ang tunay na kalagayan. Hindi baga, meron tayong mga nakakasalamuha ng mga ipinanganak na merong problema sa pag-iisip. Merong cerebral palsy. Meron talaga silang, kumbaga, sabi nga, kulang sa gulang. O kaya kulang-kulang. Wala po siyang pinagkaiba doon sa sinasabing ipinanganak na bulag. Kasi kung gano'n na talaga ang sitwasyon. Ngayon, ang ginawa ng ating dakilang Panginoon, hindi para sisihin yung magulang o yung bulag. Kundi, ang ginawa niya, solusyon. Ano pong solusyon? Lumura. Nang masabi niya ganito, sabi niya, samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sinabi ng ating dakilang Panginoon, pag-asa. Sabi niya, nang masabi niya ganito, siya ay lumura sa lupa at pinagputik ang nura at pinahiran ang mga mata niya ng putik. At sinabi, humayo ka, maghugas ka sa tangke na kung liliwanagin ay sinuko. Siya ngay humayo, naghugas at nagbalik na nakakita. Ngayon po, kung mapapansin natin, ano ang sangkap na ginamit ng ating dakilang Panginoon para paglingin ang bulag? Una, lura. Hindi ba
kapag meron tayong nakitang lura, sabihin natin, kadiri, yaks. Pero, nung isinama niya yung lupa at pinagputik, ipinahid sa mata, papaano siya nakakita? Meron po kasing habilin. Ang pagpasakop o pagsunod sa kalooban na niyaong nagpahid ng putik, isa pong patunay ng pagsunod o pagtalima sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Maging sa totoong buhay po natin, merong mga parting na simpleng habilin, minsan, yun pala yung susi upang makakita tayo, upang magtagumpay tayo, upang maliwanagan tayo. Kasi po kung mapapansin natin, itong mata, umaasa lang naman siya talaga sa liwanag. Kasi, at walang liwanag, wala talaga tayong makikita. Kaya nga, kung mapapansin natin dito, yung putik, ipinantakip muna sa mata. At yung pagbubugas, isa po yun sa simbolo ng paglilinis. Para alisin, hindi lang yung putik, pati yung kadilimang nakatakip sa mata ng bulan. Kaya nung sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang ibinigay niya sa bulan, liwanag. Sa magkatuwid bagay, yung tabing na nakaharang sa kanyang mata para hindi siya makakita na tinatawag na bulan, dinagdagan niya pa ng putik. Parang ipinain yung putik para pagtanggal ng putik, pati yung nakatakip sa mata, mawala rin. Hindi ba ga? Kung mapapansin natin, ang problema, hindi doon sa pagpagaling. Hindi doon sa solusyon na ginawa ng ating dakilang Panginoon, kundi ang naging problema sa paligid na ngayon ng bulan. Bakit? Unang nakialam, noon pala meron ng chismosa, no? Sabi nito. Ang mga kapitbahay nga, alam ng mga kapitbahay na siya'y nagpapalimos gamit ang kanyang kapansanan na bulag. Sila ngayon ang naguguluhan. Hindi baga ito ang nauupo at nagpapalimos? Tinuro ng kapitbahay. Anong ginawa ng iba? Oo nga, siya nga. Para mapatunayan, hindi na ngayon yung bulag. Ako nga. Okay. Na-confirm nila. Ngayon, ininibista na. Ano ang sabi? Ang lalaking tinatawag na Jesus na gumawa ng putik, pinahiran ng aking mata, sinabi, humayo ka ng Siloe, magugas ka, kaya't ako'y humayo at nagugas at ako'y tumanggap ng taning. Parehas ang pangyayari, ganon dinitalye ngayon ng bulag kung paano siya nakakita. Hindi pa nakontento yung mga kapitbahay. Anong ginawa? Sinabi nila sa kanya, saan naroon siya? Sinabi, hindi ko nalalaman. Ngayon, ang ginawa niya ng mga kapitbahay, dinala ngayon sa harapan ng Parisiyo. Kumbaga, lumawak ngayon yung investigasyon. Dati kapitbahay yan yung isisiro ngayon, pati Parisiyo, nakialam na rin. Yung tanong ng kapitbahay at Parisiyo, parehas lang. Sabi dito, ang ilan nga sa mga Parisiyo ay nagsasabi, ang tao ito'y hindi galing sa Diyos. Iba yung pananaw nila, paningin nila doon sa gumawa ng putik, naglagay ng ipinahid sa mukha o sa mata ng bulag at nakakita. Ang turing nila doon sa naglagay noon, sabi dito, ang taong ito hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingiling ng sabat. Batas na naman ang pinag-uusapan. Magkalaman. Ngayon,
Sabi dito, paano magang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan at nagkaroon ng pagkabahabahagi sa kanila? Ang nangyari po, yung unawa ng mga Parisiyo, mayroong sumang-ayon doon sa ginawa ng ating dakilang Panginoon, meron din na udyukan ng masama. Ibig sabihin, hindi na sila buo, hindi na sila united para sa pag-iimbestiga. Ngayon, sabi dito, muling sinabi nga nila sa bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kanya na siya'y nagpadilat ng iyong mata? Ano ang sabi ng lalaki? Siya'y isang propeta. Sa makatuwid, yung bulag, nabuksan ang kanyang pag-iisip, nakilala niya na sinubo ng Diyos yung gumawa nun sa kanya. Hindi nga niya kilala. Samantalang yung mga eskribas, Parisiyo, matagal na nilang kilala na umiikot-ikot ang ating dakilang Panginoon, hindi nila nakilala. Pero yung bulag minsan lang ginawa sa kanya, nung makakita siya, napatunayan niya na galing sa Diyos ang gumawa sa kanya. Ngayon, na-involve na ngayon yung karamihan. Hindi nga nagsipaniwala ang mga Hudyo. Pag sinabing mga Hudyo, lahat ng lahi mula kay Huda. Hanggang sa kanilang tinawag ng mga magulang niyo, ngayon, nagposyoso na rin yung mga Hudyo. Kumbaga, nagsakasama na. Yung Hudyo, ang ginawa naman nila, magulang naman yung kinakusap. Kasi alam na rin ng magulang, yung tunay na nangyari. Anong sabi? Nagsisagot ang mga magulang na nagsasabi kasi parehas lang ang tanong. Nalalaman namin ito'y aming anak for confirmation at siya'y ipinanganak na bulag. Pinatunayan nila. Datapwat kung paano siya nakakita ngayon, hindi namin nalalaman o kung sino ang nagpadilat sa kanyang mata ay hindi namin nalalaman. Tanungin siya. Ibig sabihin, ibalik ko sa kanya ang tanong dahil siya yung naka-experience na makakita. Sa pamamagitan ng isang lalaki, sa makatuwid ang ating dakilang Panginoon, nagumalaw o gumawa ng paraan para makakita ang bulan. Sabi dito, ang mga bagay sinabi sa kanyang mga magulang sapagkat nangatakot sa mga Hudyo sapagkat pinagkaisa ng mga Hudyo kung ang sino mang tao ipahayag siya na siya ang Kristo ay palalayasin siya sa sinagoga. Dahil po, sa pressure ng mga Hudyo, ang sinabi na lang ng mga magulang, kaya sinabi ng kanyang mga magulang, siya may gulang na, tanungin siya. Kumbaga, huwag na kami ang imbestigahan mo, siya na mismo. May sapat na siyang pag-iisip para magsagot sa bawat tanong. Ngayon, anong ginawa? Dahil dito'y tinawag nilang bilang ikaliwa ang taong naging bulag. Hindi sila nasatisfy sa unang ginawa nila. Sabi dito, at sinabi sa kanya, luwalhangin ng Diyos, nalalaman namin makasalanan ang taong ito. Sumagot nga siya, kung siya'y makasalanan, ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagaman ako'y naging bulag, ngayon nakakakita ko. Siya'y naging buhay na patutuo, na pinapatunayan ng bulag na siya'y dating bulag at ngayon nakakakita na siya. Wala siyang pakialam kung ano ang background. Bagamat paratangan na makasalanan ang ating dakilang Panginoon, ano pa man yan, basta ang importante, yung tinanggap ko. Bulag ako dati at ngayon nakakakita na ako. Anong sinabi niya? Sinagot niya sila, kasasabi ko lamang sa inyo. Yung patutuo ko kasi ng bulag, inuulit-ulit lang. Yung tanong at yung patutuo niya, paulit-ulit din ang sagot. Sinabi pa lang, nakalimutan na naman. Anong sabi? Ngayon, sa kalooban ng bulag, sabi niya, kasasabi ko lamang sa inyo at hindi ninyo pinakinggan.
Bakit? Ibig din yung marinig ulit. Di ba ka parang insulto? Sinabi ko na, ano uulitin ko na naman? Ano sabi niya? Ibig baga ninyong maging mga alagad niya? Ngayon, ito ngayon ang challenge sa mga eskribas, parisiyo, sa mga Hudyo, at ganoon din sa mga kapitbahay. Ngayon, ang reaksyon nila, siya ay kanilang inalipusta at sinabi, ikaw ang alagad niya. Sabihin, doon ka sa kanya. Kami, alagad ni Moises. Pinaninindigan sila nilang alagad sila ng Moises. Anong sagot ng bulag? Narito ang kanila gilalas na hindi niya nalaman kung siya'y taga-saan. Gayon niya'y pinadilat niya ang aking mga mata. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Parang bullseye. Sapul na sapul yung mga nasa paligid ng bulag. Datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Yan po ang katotohanan. Kapag ang isang tao, tapat ang kanyang pagsamba at pagsunod sa Diyos, pinakikinggan po siya. Anong sabi dito? Huwag mangalangin ng sanglibutan ay hindi narinig kailanman na nagpadilat ng sino man ng ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, ay hindi makakagawa ng anuman. Di ba ga? Napuspos na yun ng kapangyarihan yung bulag. Nagpatutuo siya. Niluwalhati niya ang Diyos. At idinipinsa niya yung lumapit sa kanyang naglagay ng puti. Sa makatuwid, mas malawak pa ang unawa ng bulag kaysa sa mga parisiyo, mga eskriba, kasama yung Hudyo, pati yung mga kapitbahay na Usyusiro. Sabi din, sila yung nagsisagot sa kanyang sinabi, ipinanganak ang lubos sa mga kasalanan, ikaw ay nagtuturo sa amin, at siya ay pinalayas lang. Ganun po ngayon, yung pride ngayon ng mga parisiyo, napahiya po sila. Kaya anong ginawa nila? Pinapalayas nila para hindi na makapagsalita pa. Ngayon, ito ang pinakamaganda. Nabalitaan ni Jesus na siya ay pinalayas nila at pagkasupong sa kanya sinabi, sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Tumagot nga siya, sinabi, at sino baga siya, Panginoon o pang sumampalataya sa kanya? Sinabi sa kanya ni Jesus, siya ay nakita mo na at siya nga ang nakikipagsalitaan sa iyo. Hindi niya sinabing ako, kundi binigyan niya muna iisipin yung pula. Kung malawak ka ang pag-unawa, magigits niya agad. Depende sa linya ng pananalita ng kausap niya. At sinabi niya, Panginoon, lumingon siya ngayon noon sa ating dakilang sumasampalataya ako. At siya'y sinamba niya. Kung mapapansin natin, noong panahon na yun, si Kristo'y tao. Bakit hindi niya tinutulang nung siya'y sinamba ng bulag? Yun po ay isang katanungan. Ibig sabihin, sabi niya, noong una, ako ang Diyos na mapanibubuin. Wala nang ibang Diyos sa harap ko. Ako lamang iyong dapat sambahin. Pero bakit nung sinampa ang ating dakilang Panginoon, walang tumutol na kahit ang Ama? Sapagkat yung katawan ng ating dakilang Panginoon siyang ginagamit ng Ama para mananatulong sa ating dakilang Panginoon. Kasi Ama ko ang gumagawa ng panahon ngayon sa pamamagitan ng katawan ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, ang pinakamaganda dito sa ginawa
Sabi niya, sa paghatol ay naparito ako sa sanlibutan ito upang ang mga hindi nakakita ay mga kakita at upang ang nakakakita ay maging mga bulag. Yan po ang katotohanan. Marami sa atin nagpapalagay sa sarili na nakikita niya ang tunay na liwanag, ang tunay na kahulugan ng buhay. Pero ang ginagawa, kaparehas ng bulag. At marami sa atin na kung sino pa yung sala na tinawag mula sa isang kalagayan may karamdaman, sila pa yung mga bukas ang pag-iisip. Ano po ang leksyon na makukuha natin dito sa mensahe ito? Nais ipaliwanag ng Diyos yung pamamaraan pala ng pagpagaling ng bulag. Hindi kailangan ng medisina. Hindi kailangan ng ano pa man, kundi ang pagsunod lang. Bakit po? Yung pagsunod, yung sabing maghugas ka sa Siloe, isang utos, sumunod lang yung bulag. Pero nagtamo siya ng kagalingan mula sa pagkabulag at nakakita na siya. Kung mapapansin natin, mahirap yung pinagdaanan ng bulag. Tinulungan na nga siya, na-criticize pa siya. Pati magulang yan nadamay pa. Dahil saan? Dahil sa mga usyosador na kapitbahay. Dahil sa mga Parisiyo. At dahil sa mga Hudyo. Kung liliwanagin, noon pa man, meron ng chismoso at chismosa. Totoong buhay yan. Panahon pa ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, palagi natin iisipin. Sabi nito, sa kanilangay, sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Katapwat ngayon, sinasabi ninyo, kami nangakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Ngayon, kung mapapansin natin, ano ang pinaka-mensahe sa huling bahagi ng tema? Mas maigi pang ilagay natin ang ating sarili sa isang kalagayan ng bulag. Sabi, kapag ang bulag, umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Anong klaseng pagkabulag? Sa paningin ba? Hindi. Dapat hindi sa pagkabulag sa paningin, kundi sa katotohanan. Sapagkat makikita natin ang solusyon sa makatuwid bagay. Makikita sa bawat isa sa atin na tayo ay isang taong makasalanan. Yan po ang katotohanan. Na tayong lahat ay makasalanan at kinakailangan natin si Kristo na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Siguro po hanggang dito na lang sa lagi natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos at ano man ang ating kailangan, karayangan, pagkatiwala natin ngayon sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at mapagpalang hapon sa bawat isa.